Isang patak lang nito sa inyong toothpaste at 99% ng sakit ng gilagid at mabahong hininga ay mawawala. Pero halos walang nakakaalam nito. Kumusta? Ako si Fabian Dairit. At sa loob ng 25 taon, personal kong nakita mula sa loob kung paano ginagawa at ibinebenta ang mga toothpaste. Si Ginang Luz Viminda Cruz, 71 taong gulang mula sa Tarlac, ay nagsisipilyo ng 3 beses sa isang araw at gumagamit pa ng mouthwash. Pero isang araw, sinabi ito sa kanya ng kanyang kapitbahay, "Luz, amoy ang hininga mo." Pag-uwi niya, mag-isa raw siyang umiyak. Tumawag siya sa akin at may isang bagay akong itinuro sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, ito naman ang narinig niya mula sa parehong kaibigan. "Luz, ano bang ginagawa mo ngayon? Hindi na mabaho ang hininga mo at parang ang bango pa nga. Gusto ninyo bang malaman kung ano iyon? Isang patak lang sa toothpaste at tapos na. Pero hinding-hindi ito sasabihin sa inyo ng mga kumpanya ng toothpaste." Bakit kamo? Kasi kapag nalaman ninyo ito, hindi na kayo bibili ng mga mamahaling mouthwash. Isa ako sa mga nakapagbenta ng milyon-milyong ganyang produkto, kaya alam ko. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, 99% ng inyong problema sa mabahong hininga at pananakit ng gilagid ay tuluyang mawawala at hinding-hindi na kayo gagastos pa sa dentista. Para sa mga nakakaranas ngayon ng pananakit ng gilagid o problema sa mabahong hininga, mag-iwan lang po ng numerong 1 sa comments. Magsisimula na tayo. May isa akong tanong sa inyo. Bakit kaya mabaho pa rin ang hininga kahit 3 beses sa isang araw magsipilyo? Bakit masakit pa rin ang gilagid kahit araw-araw gumamit ng mouthwash? Simple lang ang sagot. Dahil mali ang ating nililinis. Ang abot lang ng sipilyo ay ang ibabaw ng ngipin. Pero may ibang lugar sa bibig kung saan talaga nanggagaling ang amoy. Ang pagitan ng mga ngipin, ang gilagid at ang ibabaw ng dila, hindi maayos na nalilinis ng sipilyo ang 3 lugar na ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang amoy kahit gaano pa kasipag magsipilyo. Sa katunayan, 9 sa 10 taong may problema sa mabahong hininga ay masisipag magsipilyo. Hindi sila tamad. Sa halip, sobrang sipag nila pero mali lang ang pamamaraan. Pakinggan natin ang kwento ni Ginang Elena Santos, 74 taong gulang mula sa Pampanga. Si Ginang Elena ay nagsisipilyo ng 30 minuto tuwing umaga, mamahalin pa ang mga toothpaste na ginagamit niya. Pero isang araw, sinabi ito ng kanyang 7 taong gulang na apo, "Lola, ayoko po ng kiss." Ramdam ninyo ba kung gaano kasakit ang naramdaman niya sa sinabing iyon? Ako man ay nanikip ang dibdib nang marinig ko ang kwentong iyon. Buong buhay niyang inilaan para sa pamilya, tapos ganoon ang maririnig niya sa kanyang apo. Gaano kaya nadurog ang puso niya? Pero hindi si Ginang Elena ang may problema. Ito ay dahil walang nagturo sa kanya ng tamang paraan para sa mga kumpanya ng toothpaste sapat nang maibenta nila ang produkto nila. Wala silang dahilan para sabihin ang totoong sanhi. Ako ay nasa loob ng mga kumpanyang iyon sa loob ng 35 taon. Kaya alam ko, kung gayon, ano ang totoong sanhi. 80% ng mabahong hininga ay nanggagaling sa dila. Nakakita na ba kayo ng puting namumuo sa ibabaw ng dila? Iyon mismo ang mga bakterya. Doon nanggagaling ang amoy. Kahit gaano mo pakuskusin ang ngipin gamit ang sipilyo, kung hindi mo lilinisin ang dila, walang silbi. Ang natitirang 20% ay nanggagaling sa pagitan ng mga ngipin at gilagid. Ito ang mga lugar na hindi maabot ng sipilyo. Kaya kahit gaano kahusay magsipilyo, kung hindi malulutas ang 2 lugar na ito, hindi mawawala ang mabahong hininga. Ngayon, ano ang dapat gawin? Hindi kailangan ng mamahaling produkto. Hindi ninyo kailangang pumunta sa dentista. May isang bagay na madaling mabili sa grocery na sabay nalulutas sa 2 problemang ito. Isang green tea bag lang ang kailangan. Kung bibili kayo ng isang kahon na may 100 piraso, halos ₱1 lang bawat isa. Ang halaga ng isang tasa ng kape ay sapat na para sa 3 buwan. Ganito ang paraan.
Ibabad ang green tea bag sa mainit na tubig sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ay ipatak ang isang patak ng tsaa sa inyong toothpaste. Pagkatapos, magsipilyo tulad ng dati. Wala kayong kailangang inumin. Wala kayong kailangang bilhin na bago. Gamitin lang ang sipilyo at toothpaste na mayroon kayo sa bahay at magdagdag lang ng isang patak ng green tea water. Pero hindi pa diyan nagtatapos. May mas mahahalaga pang mga gawin na nakakalimutan natin at ipapaliwanag ko kung bakit napaka-epektibo ng green tea, lalo na ang pangatlong tip na ibabahagi ko. Kailangan ninyo itong malaman. Kung hindi ninyo tatapusin ang video na ito, malaki ang mawawala sa inyo. Ang unang gawi sa pangangalaga ng ngipin ay ang paggamit ng dental floss. Ang isang patak ng green tea water ang unang hakbang. Pero kung idadagdag ninyo ang mga gawi na ito, magiging perpekto ang resulta. Bakit kamo? Dahil ang pagsisipilyo lang ay 60% lang ng dumi sa bibig ang nalilinis. Ang natitirang 40% ay naiiwan. Kung may 10 nakatatanda sa isang senior citizen center, 4 sa kanila ay may halos kalahati pa ring dumi na naiiwan sa bibig pagkatapos magsipilyo. Ang 40% na ito ang pinagmumulan ng mabahong hininga at pamamaga ng gilagid. Saan nagtatago ang 40% na ito? Sa pagitan ng mga ngipin. Magaling ang sipilyo sa paglilinis ng ibabaw ng ngipin. Pero hindi ito nakakapasok ng maayos sa masisikip na pagitan ng mga ngipin. Para lang itong nagwawalis ka ng sahig. Malinis ang ibabaw, pero ang alikabok sa pagitan ng mga baldosa ay naiiwan pa rin. Ang mga tira-tirang pagkain ay naiipon sa mga siwang na iyon kung saan nabubuhay ang bakterya, nagdudulot ng amoy at nagpapamaga ng gilagid. Ito ang dahilan kung bakit laging masakit ang gilagid ng iba kahit gaano pa sila kasipag magsipilyo. Simple lang ang solusyon. Dental floss lang ang kailangan. Makakabili ka ng isang rolyo ng dental floss sa halagang 50 piso. Pero ang isang floss na ito ay makakatipid sa inyo ng libu-libong piso sa pagpapagamot sa dentista. Sa loob ng 25 taon, marami na akong naibentang health products. Marami na rin akong naibentang mamahaling produkto. Pero sa totoo lang, wala pa akong nakitang oral care product na mas sulit kaysa sa dental floss. Ang 50 pisong dental floss ay mas mabisa kaysa sa 1,000 pisong mouthwash. Ito ang kwento ni Ginang Corazon Reyes, 72 taong gulang mula sa Cebu. Bawat 6 na buwan, regular siyang bumibisita sa dentista. Masipag siyang tao, pero sa tuwing pupunta siya, pareho ang sinasabi ng dentista. Ginang, may pamamaga na naman po sa pagitan ng inyong mga ngipin. Kailangan po nating gamutin. Bawat pagpapagamot, 5,000 piso. Dahil bawat 6 na buwan ito, gumagastos siya ng 10,000 piso sa isang taon. Sa loob ng 10 taon, 100,000 piso na iyon. Sapat na iyon para makapag-abroad ng 2 beses. Pero lahat ng perang iyon ay napunta lang sa dentista. Pagkatapos niyang matutunan sa akin kung paano gumamit ng dental floss, bumalik siya sa dentista makalipas ang 3 buwan at sa unang pagkakataon, ito ang narinig niya. Ginang, wala na pong pamamaga ngayon. May binago po ba kayo? Tumawag sa akin si Ginang. Napakasaya ng boses niya. Sir, yung 50 pisong dental floss, pinigilan ang 5,000 pisong gastos sa dentista. Tama po. Hindi ibig sabihin na mas maganda kapag mahal. Ang tamang paraan ang mahalaga. Sabay-sabay nating gamitin ang tamang paraan. Hindi mahirap gumamit ng dental floss. Gawin lang ito 1 beses bago matulog. Ipasok ang floss sa pagitan ng ngipin at igalaw pataas baba ng 2 o 3 beses. Sa una, maaaring dumugo ito ng kaunti. Huwag kayong mag-alala. Senyales iyan na matagal nang ginagalaw ng bakterya ang inyong gilagid. Kung gagawin ninyo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo, hindi na ito dudugo at mararamdaman ninyong mas tumitibay ang inyong gilagid. Pero may isang lugar na mas maraming tao ang nakakalimutan kaysa sa paggamit ng dental floss. 8 sa 10 tao ang nakakaligtaan ito araw-araw. At ang pangalawang gawin na ito ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng video ngayon. Huwag ninyong i-skip.
Ang pangalawang gawi sa pangangalaga ng ngipin ay ang paglilinis ng dila. Huwag na huwag ninyong i-skip ang susunod na bahagi. Ngayon, pumunta kayo sa harap ng salamin at ilabas ang inyong dila. Hindi ba't may maputing namumuo sa ibabaw ng inyong dila? Alam nyo ba kung ano yon? Mga bakterya yon. Sa totoo lang, dito talaga nanggagaling ang mabahong hininga. Hindi sa ngipin, hindi sa gilagid, kundi sa dila. Pero 2 lang sa 10 tao ang naglilinis ng kanilang dila. Ang natitirang 8 ay araw-araw nagsisipilyo, pero hinahayaan lang ang totoong sanhi ng amoy. Kahit gumamit pa kayo ng green tea water at dental floss, kung may amoy pa rin, malamang ito ay dahil sa dila. Kung ihahambing natin, para lang itong may puno na basurahan sa loob ng kwarto, pero sinasara ninyo lang ang bintana at pinto. Mukhang malinis ang kwarto, pero tuloy-tuloy pa rin ang amoy. Ganoon mismo ang sitwasyon kapag nagsisipilyo lang pero hindi nililinis ang dila. Kaya ano ang dapat gawin? Gamit ang isang tongue cleaner, kaskasin mula sa loob palabas ng 2 beses, 30 segundo lang, 1 beses sa isang araw, kasabay ng pagsisipilyo sa umaga, at tapos na. Ito ang kwento ni Ginang Milagros de la Cruz, 69 na taong gulang mula sa Batangas. Mahigit 20 taon siyang nagdusa dahil sa mabahong hininga. Noong wala pang face mask, tuwing nakikipag-usap, tinatakpan niya raw ang kanyang bibig gamit ang kamay. Takot siyang pumunta sa mga pagtitipon at kahit sa simbahan, kapag bumabati sa katabi, lumingon pa raw siya sa gilid. 20 taon siyang ganoon. Sinubukan niyang magpalit ng toothpaste, gumamit ng mouthwash at bumili ng mamahaling oral supplements. Pero walang nangyari. Bakit kaya? Dahil hindi niya kailanman nilinis ang kanyang dila. Tumawag siya sa akin at isang bagay lang ang itinuro ko. Gamit ang tongue cleaner, linisin ang dila 1 beses sa isang araw. Iyon lang, makalipas ang 2 linggo, nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Sir, ngayon sa simbahan, sa unang pagkakataon, humarap ako ng diretso sa kausap ko. Pagkatapos ng 20 taon, naiyak ako. Ako man ay natulala ng matagal pagkabasa ko ng text na iyon. 20 taon, isang taong laging lumilingon sa gilid kapag bumabati ay nagbago ang buhay dahil sa isang tongue cleaner. Magkano ang gastos? Isang tongue cleaner ay nasa 100 piso. 100 pisong produkto ang lumutas sa 20 taong problema. Kayo ba? Tinatakpan ninyo rin ba ang inyong bibig? Kapag nakikipag-usap, simula ngayon, maglaan lang ng 30 segundo. Sabay-sabay nating gawin. Sa mga gustong subukan ang paglilinis ng dila, mag-iwan ang numerong 2 sa comments. Ang bawat komento ninyo ay malaking tulong para maabot ng impormasyong ito ang mas maraming tao. Pero hindi pa tapos. Nilinis na ang dila, gumamit na ng dental floss. Pero kung bumabalik pa rin ang amoy pagkatapos kumain, ibig sabihin hindi ninyo alam ang pangatlong gawi. Ito ang pinakamadali pero pinakamadalas makalimutan. 1 minuto lang ang kailangan. Ang pangatlong gawi sa pangangalaga ng ngipin ay ang pag-inom ng 1 lagok ng tubig pagkatapos kumain. Ito ang pinakamadali pero pinakamadalas makalimutan. Ano ang ginagawa ninyo pagkatapos kumain? Umuupo sa sofa, nanonood ng TV o humihiga sandali, hindi ba? Pero sa mga sandaling iyon, may nakakatakot na nangyayari sa loob ng inyong bibig. Pagkatapos kumain, ang mga tirang pagkain sa bibig ay humahalo sa bakterya at nagiging isang mapaminsalang substance na unti-unting tumutunaw sa ngipin. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa loob lamang ng 1 minuto. 1 minuto lang pagkatapos kumain, nagsisimula ng atakihin ang mga ngipin. Ito ang paboritong kapaligiran ng bakterya. Habang dumadami ang bakterya, sumasama rin ang amoy. Kaya ano ang dapat gawin? Hindi ba pwedeng magsipilyo agad pagkatapos kumain? Sa totoo lang, hindi rin iyon tama. Kapag ang ngipin ay na-expose sa mapaminsalang substance at agad na kinuskos ng sipilyo, mas mabilis na numinipis ang ibabaw ng ngipin. Kaya sinasabi ng mga dentista na magsipilyo 30 minuto pagkatapos kumain.
Pero kung maghihintay ka lang ng 30 minuto, malayang makakapagparami ang bakterya sa oras na iyon. May tamang solusyon. Isang lagok ng tubig. Pagkatapos kumain, uminom ng isang lagok ng tubig, imumog sa bibig at idura 10 segundo lang. Sa pamamagitan nito, agad na nalulusaw ang mapaminsalang substance na tumutunaw sa ngipin at nasisira ang kapaligiran kung saan dumadami ang bakterya. Pinoprotektahan ang ngipin, tinatanggal ang amoy, at nakakatipid sa gastos sa dentista. Ang gastos ay zero. Ito ang kwento ni Ginoong Ricardo Gomez, 75 taong gulang mula sa Laguna. Sa loob ng 10 taon, naging ugali niya ang uminom ng matatamis na inumin pagkatapos kumain. Nasanay siyang uminom ng isang basong juice o sagot gulaman. Marami ring pagkakataon na natutulog na lang siya pagkatapos uminom ng matamis. Isang araw, pumunta siya sa dentista at ito ang sinabi ng doktor, "Ginoo, masyado nang numinipis ang inyong ngipin. Kung hindi natin ito gagamutin ngayon, kailangan nating bunutin ang 3 ngipin na ito. Kung 3 ngipin ang bubunutin, kailangan ng implant. 50,000 piso bawat isa. Kung 3, 100 at 50,000 piso yon." Naiyak daw si Ginoo sa narinig niya. Hindi pa siya kailanman nabunutan ng ngipin sa buong buhay niya. Tumawag siya sa akin. 2 bagay lang ang binago ko para sa kanya. Pagkatapos kumain, sa halip na matamis na inumin, isang lagok ng tubig para imumog, at bago matulog, 1 beses na pag-floss. Makalipas ang 6 na buwan, bumalik siya sa dentista at ito ang sinabi ng doktor, "Ginoo, hindi na po lumalala. Mukhang hindi na kailangang bunutin." Tumawag sa akin si Ginoo, pero halos hindi siya makapagsalita dahil sa emosyon. "Sir, dahil sa inyo, naligtas ang mga ngipin ko. Salamat po." Isang lagok ng tubig ang nakapagligtas ng 150,000 piso. Hindi natin ito ginagawa dahil hindi natin alam. Hindi dahil mahirap. Pero may isa pa akong ibabahagi ngayon. Ito ay isang paraan na mas mabilis mag-alis ng mabahong hininga kaysa sa 3 gawin na nabanggit. Mabibili ito sa grocery sa halagang wala pang 50 pesos. Sa halip na chewing gum, ito ang kainin ninyo. Tapusin ninyo ang video. Ngayon, narito ang huling sikreto. Ito ang pinakamadali at pinakamabilis. Marami sa inyo ang kumakain ng chewing gum, hindi ba? Kapag nararamdaman ninyong mabaho ang hininga, chewing gum agad ang hanap. Ganyan din ako dati. Pero sa totoo lang, ang chewing gum ay hindi talaga inaalis ang amoy. Tinatakpan lang nito ang amoy gamit ang bango ng gum. Pagkalipas ng 30 minuto, babalik din ang amoy. Bukod pa riyan, ang artificial sweetener sa chewing gum ay lumilikha pa ng kapaligiran na gusto ng bakterya sa bibig. Ibig sabihin, habang ngumunguya ng gum, lalo pang maaaring lumala ang mabahong hininga. Kaya ano ang dapat kainin sa halip na chewing gum? Isang hiwa ng mansanas. Kapag ninunguya mo ang malutong na mansanas, natatanggal ang mga duming nakadikit sa ibabaw ng ngipin. Nagsisilbi itong natural na sipilyo. Kasabay nito, habang ngumunguya ng mansanas, dumadami ang laway. Ang laway na ito ang nagpapanatiling basa sa bibig na pumipigil sa pagdami ng bakterya. 70% ng mabahong hininga ay nagsisimula sa tuyong bibig. Isang hiwa ng mansanas ang sabay na lumulutas sa 2 problemang ito. Magkano ang gastos? Isang supot ng mansanas ay nasa 100 piso at may 10 hiwa na makukuha. 10 piso bawat hiwa. Sa halaga ng isang pakete ng chewing gum, makakabili ka na ng isang supot ng mansanas, hindi maikukumpara ang sangkap. Ito ang kwento ni Ginoong Arturo Villanueva, 77 taong gulang mula sa Baguio City. Mahigit 40 taon siyang nanigarilyo. 5 taon na siyang tumigil, pero kahit tumigil na sa paninigarilyo, nanatili pa rin daw ang mabahong hininga. Naramdaman daw niya na umiiwas na ang kanyang apo na lumapit sa kanya pagkatapos kumain. Hindi man sinasabi, alam niya, iyon daw ang pinakamasakit para sa kanya. Tumigil na siya sa paninigarilyo. Ano pa raw ang dapat niyang gawin? Tanong niya sa akin.
Sinabi ko sa kanya, pagkatapos kumain lang po kayo ng 2 hiwa ng mansanas. Iyon lang. Makalipas ang 1 buwan, tumawag siya. Sir, kahapon, pagkatapos kumain, yumakap sa akin ang apo ko. Unang beses itong nangyari. Hindi ko akalain na makakagawa ng ganitong himala ang 1 hiwa ng mansanas. Pagkatanggap ko ng tawag na iyon, naisip ko, ito pala ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Hindi mamahaling gamot, hindi malaking pagpapagamot. 1 hiwa ng mansanas na nabili sa grocery ang muling nagdugtong sa ugnayan ng lolo at apo. Kayo rin, magagawa ninyo ito ngayon din. Kapag namalengke kayo ngayon, bumili lang ng 1 supot ng mansanas. Sabay-sabay tayong magsimula. Ang 5 bagay na itinuro ko ngayon ay hindi magastos at hindi kumakain ng oras. Pero kung hindi ninyo ito alam at patuloy lang kayong maghahanap ng mamahaling produkto, habang buhay ninyong hindi malulutas ang mabahong hininga at puro gastos lang sa dentista ang mangyayari. Ngayon, ibuod natin ang mga natutunan ninyo. Una, 1 patak ng green tea water sa toothpaste. Tinatanggal nito ang bakterya sa bibig mula sa ugat. Pangalawa, 1 beses na pag-floss bago matulog. Tinatanggal nito ang dumi sa pagitan ng ngipin na hindi abot ng sipilyo. Pangatlo, 30 segundong paglilinis ng dila o 10% ng sanhi ng mabahong hininga ay nandito. Pang-apat, 1 lagok ng tubig pagkatapos kumain. Agad nitong nilulusaw ang mapaminsalang substance na tumutunaw sa ngipin. Pang-5, 1 hiwa ng mansanas sa halip na chewing gum. Natural na sipilyo at nagpaparami ng laway. Kung pagsasama-samahin ang 5, wala pang 10 piso ang gastos sa 1 araw. Pero kung hindi ninyo ito alam, gagastos kayo ng libo-libo sa dentista. Hindi natin ito nagawa dahil hindi natin alam, hindi dahil mahirap. Ako ay 1 taong nagbenta ng mga produktong ito sa loob ng 25 taon. Sa totoo lang, mamahaling mouthwash, high-end na electric toothbrush, mga oral supplement na nagkakahalaga ng libo-libo, na ibenta ko na lahat iyan. Pero wala pa akong nakitang mas epektibo kaysa sa 5 bagay na itinuro ko ngayon. Ito ang resulta ng aking pagsusuri at personal na pagpapatunay na nagkakahalaga ng malaking halaga. Kunin ninyo na lang ang resulta. Sa pamamagitan ng video na ito, maaaring magbago ang kalusugan ng inyong bibig. Bukas ng umaga, magsimula sa 1 lang. 1 patak ng green tea water sa toothpaste. Doon kayo magsimula. Gawin ninyo ito sa loob ng 1 linggo. Mararamdaman ninyo mismo ang pagbabago. Ginawa ko ang video na ito dahil gusto kong mapabuti ang inyong kalagayan. Hindi ninyo kailangang bumili ng mamahaling bagay. Hindi ninyo kailangang pumunta sa ospital. Sapat na kung gagawin ninyo ng tuloy-tuloy ang mga paraang itinuro ko ngayon. Palagi ko kayong susuportahan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-subscribe at i-like kung gagawin ninyo ito. Kayo ang unang makakatanggap ng mga ganitong health information sa hinaharap para ito sa inyong kalusugan. At may isa akong pakiusap. Huwag ninyong solohin ang video na ito. I-share ninyo agad sa inyong mga kapatid at kaibigan. Ang 1 share ninyo ay maaaring makatipid ng libo-libong piso sa gastos sa dentista ng inyong mga mahal sa buhay. Dapat sabay-sabay tayong maging malusog. Sa comment section, pakiiwan ang numero kung alin sa 5 bagay ngayon ang una ninyong gustong subukan. 1 kung 1, 2 kung 2, 3 kung 3, 4 kung 4, 5 kung 5. Ang inyong mga komento ay malaking tulong sa akin. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Sa susunod na video, magdadala ulit ako ng impormasyong kailangan para sa inyong kalusugan. Mabuhay kayo ng malusog at matagal.